Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Rapi Tulfo, napakalinaw ng sabi ni Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo, mga bayani sila. Yan yung si Rapi Tulfo, ang talagang deklarasyon niya, sabi niya, bayani daw itong si Cayetano, si Villanueva, at saka si Villanueva at saka si Escudero. Ano yan mga kabunyog, talagang diniklara yan ni Rapi Tulfo. Sabi niya mga bayani sila. Yan mga kabunyog ang sabi ni Rapi Tulfo. Ang paliwanag ni Rapi Tulfo, kung hindi nag-decide si Chis Escudero at si Joel Villanueva, magulo pa ang Senado hanggang ngayon. At kahit ang politika ng bansa, magulo pa rin. Kaya ito mga kabunyog, sabi ni Rapi Tulfo, kilalanin natin ang term na ginamit ni Tulfo, kabayanihan. Actually, yung araw mismo ng nung pagbutuhan nung June 17, nung isang araw, sa session pa lang sa umaga, nung dumating si Villanueva, dahil mayroon na silang bilang na 13, nag-elect na sila ng Senate President, doon pa lang nag-deliver na ng manifestation si Senador Ping Lacson. Kinilala niya na, on record, pinalagay niya yan. Kilalanin natin, nire-recognize natin, ina-appreciate natin, sinasaluduhan natin, sabi niya, ang sakripisyo na pinakita ni na Senador Chis Escudero, Joel Villanueva. Yun. Kaya, yung sinasabi ni Rapi Tulfo na bayani itong si Chis Escudero at Joel Villanueva, kinilala naman na yan ng Senado nung mismong araw na special session nung June 17 sa umaga, nag-deliver na kaagad ng speech si Senador Ping Lacson. Napanood natin yon. Sabi niya, saluduhan natin ang dalawa nating kasamahan. Kahit naman ang taong bayan, kahit nga tayo, kahit nga ako, mayroon nga sa aking nagre-react. Sabi, ikaw Attorney Enzo, lumipat lang sa mayorya si Chis Escudero, hindi mo na tinatouch yung kaso sa kanya. Sabi ko, hindi, siyempre alangan namang ang mainit na issue yung paglipat nila Chis Escudero, babatikusin mo. Siyempre, sasaluduhan mo rin. I-recognize din natin, totoo naman, yun, mabigat din yung ginawa ni Chis Escudero at Joel Villanueva. Kinikilala natin yun. Kasi mayroon sa aking nagko-comment ano na daw ako, kinalimutan ko na daw yung kaso ni Chis Escudero. Sabi ko, hindi. Alangan namang nung nakaraang araw na yung pinag-uusapan ay yung paglipat ni Chis at saka ni Joel Villanueva. I-criticize mo sila doon sa kaso nila. Saka na lang pag-usapan yung kaso nila, wag na muna. Kumbaga mai-spoil naman yung magandang nangyari nung nakaraang araw, di ba? Kaya kayo, yung mga nag-react sa akin ng ganyan, wag niyo akong sabihan na parang ako, kinalimutan ko na yung ni Chis, mga kaso ni Chis at ni Joel. Marunong lang kasi rin akong kumilala ng kanila ring kabutihang ginawa. Di ba? Ganun naman yung ganun naman yung aking laging sinasabi, pag tama, pupurihin at sasaluduhan. I-recognize. Pag mali, pupunahin natin. Saka, i-criticize. Di ba? Yan naman tayo eh. So, nung nakaraang araw, ang nakita natin kila Chis at saka kay Joel Villanueva, ay yung kanilang sakripisyo din. So, nirecognize natin yun. At pinasalamatan natin sila sa naging desisyon nila. Kasi tama talaga si Rapi Tulfo. Kung hindi talaga lumipat si Chis at saka si Villanueva sa ugali na yan ni Cayetano na hindi na sa tao, di ba?
'Di ba? Yung ugali ni Cayetano na hindi na sa tao, ah, yung napakakapal na mukha ni Alan Peter Cayetano, yung wala ano, talagang kahit madurog ang Senado, kahit masunog ang Senado, hindi siya susurrender. O talagang ang nakapagpa-surrender sa kanya yung paglipat ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva. Actually, paglipat pa nga ni Chis Escudero, matigas pa rin si Cayetano. Sabi niya, 12 pa rin lang yan, kulang pa yan ng isa. Oh, pero ang talagang nagdala na ng bilang na maging 13 na si Villanueva, wala nang nagawa si Cayetano doon. So, tama si Tulfo. Tama sila Senador Ping Lacson. Kilalanin din yung sakripisyo na yon nila Chis Escudero at Joel Villanueva. Nung nakaraang mga araw, yun ang inaano natin. Yun ang pinatatampok natin. Hindi muna tayo nag-touch yung mga issue nila, yung mga kaso nila. Kaya lang ngayon, normal na ang Senado, alangan namang hindi natin pag-usapan yung kaso ni Villanueva at saka ni Chis Escudero. Ay ang sabi pa naman ni Ombudsman Boying Rimulya, di ba? Within 2 weeks, kakasuhan na si Joel Villanueva. Oh, yung 2 weeks na yun, ngayon na yun eh. Ngayon na yun. Yung 2 weeks na yun. Kaya, kinukulit na ngayon si Ombudsman Boying Rimulya. Ombudsman Boying, ano na yung kay Villanueva? Kakasuhan mo pa ba o hindi na? O, yun na yung tanong ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, pinag-uusapan na ngayon, hindi na ba itutuloy ang kaso dahil sa pinakitang sakripisyo rin nila Villanueva at Chis Escudero na pag lumipat sila kila Gatchalian. Dahil doon, natigil yung kaguluhang dala ni Cayetano sa Senado. Ganun ba yung dapat na ano doon? Mga kabunyog, mga kababayan. Yun yung pinag-uusapan na ngayon. Pero sa part nila Senador Rapi Tulfo, sabi ni Rapi Tulfo, bayani ang dalawang yan. Sila Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. Kasi kung hindi dahil sa kanila, magulo pa ang Senado, magulo pa ang politika ng bansa natin. Kaya malaki ang nagawa nila. Kaya lang, yun na nga. Ang hinihiling naman ng iba, huwag kalimutan din yung mga kaso nila. Ituloy pa rin. Ayan yung ano. Yan na yung ano ngayon, mga kabunyog, Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.